Binasag ng Sierra Madre Mountain ang mata ng Super Typhoon Uwan matapos itong maglandfall sa Aurora. Sa kabila nito, nag-iwan pa rin ng matinding pinsala ang bagyo sa lalawigan. Ang detalye sa Agenda Report ni Ian Maghanoy, live mula sa Dipakulaw, Aurora. Ian, ano na ang update dyan? Willard, nananatiling bantay sarado ng Philippine National Police ang kahabaan ng National Road ng Dipakulaw dito sa Aurora matapos itong magtamo ng maraming sira mula sa storm surge na dala ng Super Typhoon Uwan kagabi. Hindi na muna maaaring madaanan ang National Road na ito ng Barangay Gupa, Anter sa Dipakulaw sa Aurora. Kabilang kasi ang kalsadang ito sa dinilubyo ng storm surge nang maglandfall ang Super Typhoon Uwan kagabi. Kaya ang delivery rider na si Mang Rodolfo, rarakit na lang muna raw ng ibang trabaho hanggat ang kalsada ay putol at bantay sarado ng mga kapulisan. Masakit po sa loob namin na nawasak po yung daan namin dyan. Siyempre, dyan po ang kon namin. Dyan po kami dumadaan. Pagka may hanap buhay, dyan kami dumadaan. Ayon sa provincial government ng Aurora, agad itong kukumpunihin sa tulong ng mga nakakasakop na mga LGU, katuwang ang DPWH. So sa ngayon, ito ang priority natin, magawa itong kalsada para kahit papaano, kahit yung mag one-way man lamang, magkaroon lang ng access papunta dun sa tatlong bayan. Ito lamang ang nag-iisang daanan, papasok at palabas ng Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, mga bayang apektado rin ng bagyo na kapwa nasira rin ang mga national road dahil sa storm surge. Actually, wala nang timeline yan. Dapat immediately ngayon, ginagawa nila ngayon. So ang instruction natin sa pagtutulungan ng ating panlalawigan na bayan ng lalawigan ng Aurora at ng DPWH, sila ay nagtutulungan ngayon at ito ang priority nila. Sa gitna nito, umaasa ang provincial government na agarang maisasaayos ang mga kalsada ngayong binasag na ng bundok ng Sierra Madre ang mata ng Super Typhoon Uwan. Maraming salamat sa iyo. Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa Dipakulaw, Aurora.